Bilang taga Mindanao na malayo sa West Philippine Sea at dating PNP chief, naniniwala po ba kayong dapat nating tindigan lahat bilang Pilipino ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Sa pangalan pa lang niya, West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea. Yan lang ang bottom line natin dyan. Kailangan ipaglaban natin ating karapatan sapagkat walang iba pang mga tao na magpaglaban para sa atin, kundi tayong mga Pilipino din lamang. No spin, no lies, just the truth. Siguro by this time kapag nakikita nyo na itong background ko, alam na ninyo na we will have a great conversation. Maraming salamat sa mga tumututok palagi at pagbati sa ating mga kababayan saan man sulok ng mundo. Para sa mga bago pa lang kaming nakita sa timeline or sa FYP nila, ako po si J. Tristan Tariela at welcome sa Just the Truth Podcast. Here, we get different point of views from relevant people at syempre pag-uusapan din natin ang kanilang buhay kapag wala sila sa harap ng kamera, walang media o kapag hindi nila suot ang kanilang mga uniforme. Speaking of uniform, ang makakasama natin ngayon ay isang former uniform personnel, ang dating Chief of the Philippine National Police at kasalukuyang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA, si Undersecretary Nicolas Torre III. Pero bago ang aming kwentuhan ni Sir Nick, I will just take this time to say to all our viewers and listeners na we appreciate your support dahil we see how you engage at ang podcast na ito ay parang naging extension ng suporta nyo sa ating kampanya para sa West Philippine Sea. By sharing our podcast, we also multiply the number of people that are informed about the truth. So let us continue supporting the efforts of both the government and the Filipinos. West Philippine Sea, atin ito. Alam kong nakaabang na kayo sa ating guest ngayon. Our guest today has the wits and the charm, but he also carries his integrity and honor. He has served the Chief of the Philippine National Police and now he continues to provide public service through the MMDA as its General Manager. Minsan na rin siyang naging trending topic sa social media. If you know, you know. Welcome sa Just the Truth Podcast, Yusek Nicolas Torre III. General Torre, sir, isang magandang araw sa iyo. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aking invitation sa iyo, sir, na mag-join ng podcast. Hindi ko maalala, sir, kung na-congratulate na kita, pero para sa akin, sir, I'm so happy na nakikita pa rin kita sa balita at as MMDA General Manager. Kamusta ka na, sir? Thank you very much for having me here on your podcast. Okay lang ako. And still, nagtatrabaho. Alam mo, sir, ang podcast na to, minsan lahat ng mga naiimbitahan natin, sir, laging nagtatanong sa akin kung ang pag-uusapan lang is all about the West Philippine Sea. This time around, sir, ang podcast na to, designed lang to, sir, for us to get to know people like you, no? More on the personal level, kung anong update sa buhay mo, sir, and also to discuss different issues na nasa bansa natin. So, for a quick starter, sir, ang unang tanong ko sa iyo, sir, is pwede mo bang i-share sa ating mga tagapakinig, sir, where are you from, saan ka lumaki, and bago ka pumasok ng Philippine National Police Academy, ano ang kurso mo, sir? Where I am from Corondadal, South Cotabato. I'm educated by the Maris Brothers in Notre Dame Marbel Elementary Training Department. And then, nung high school ako, I transferred sa Corondadal National Comprehensive High School. And then I went to Mapua, 88-10-52-40, B103 sa Mapua, ECE for 3 years before I joined the Philippine National Police Academy. So, ikaw pala, sir, ay talagang taga Mindanao? Yes. Batang Mindanao? I grew up in Marbel, South Cotabato. I was born in Hulo-Sulu. Ang tatay ko ay isang sundalo, ang mother ko ay teacher sa Post Elementary School doon sa Hulo. So, doon sila nakita. And doon ako nabuo, doon ako ipinanganak. Sa Campas Turias, Hulo-Sulu. So ang mother mo rin pala, sir, ay taga Hulo-Sulu as a teacher? She was assigned there in Hulo as teacher. Pero pareho silang galing sa Visayas. My father is from Tigbawan, Iloilo. My mother is from Dumangas, Iloilo. And then, paano ka, sir, napunta ng Cotabato, South Cotabato? So, when I was born in 1971,
My father was shortly thereafter transferred sa Coronadal, South Cotabato sa 456 PC company. So, most of his PC career, dahil siya ay PCEP, doon siya sa 456 PC company. Nag-start as sa mababa, naging chief INI, and then naging first sergeant ng 456. So masasabi natin, sir, yung influence ng father mo as a part of the Philippine Constabulary before ang nag-influence sa'yo, sir, to join the Philippine National Police Academy. Oh yes, definitely. Talagang idol ko tatay ko eh. Although, nung una, syempre, ayaw niya rin talagang, sabi niya, kaya naman kita pag-aralin at mag-aral ka na lang ng engineering. At ako naman, sabi ko, nakita ko, parang maganda nga rin ng engineering dahil may DOST scholarship ako and I have the other scholarships na pwede magamit dun sa Mapua. So, I did Mapua for 3 years. Unfortunately, namatay yung tatay ko noong 1990. Sabi ko, teka muna, fast track muna tayo, fast track. Sabay liko. Kasi 5 kami magkapatid. Ako'y panganay sa 5 magkapatid. So, and my mother is medyo, syempre, mag-isa na lang siya. Medyo sikli pa ang mother ko. So, I really have to make a decision, fast track. Namatay siya December 1990. Nag-apply na ako ng PNPA and then I joined the academy in May 1991. Yun lang day. Pero kung given a chance, sir, kung buhay pa ang father mo, would you prefer pursuing engineering profession or talagang gusto mo rin eventually mag-police? Well, I would have taken that engineering career. Tinapos ko sana yan. At saka na lang, ang police career naman, hanggang 30 ka, pwede kang mag-apply. Or hanggang 40 naman, kung ikaw ay lateral, pwede. There are also some uniformed servicemen, sir, no? Na kapag tinanong mo, it was a decision whether they will join the PNPA or papasok ng PMA sa Baguio. Did you also try to enter the Philippine Military Academy, sir? Or talagang from the very beginning, gusto ko PNPA kasi gusto ko mag-police? Nag-apply din ako ng PMA. Physical exams lang ako bumagsak nun. I should have joined the PMA after graduation. Pero, well, physical exams, hindi ko alam kung saan doon ang parte na ako'y bumagsak. So, okay lang. Not a problem. And I think, sir, you're destined to join the Philippine National Police. Yeah. So, you graduated class of 1993 Yeah, 1993. ng PNPA, Yeah. sir. And then, after graduation, sir, what was your first assignment as a very young lieutenant ng Philippine National Police? Pagka-graduate ko, I went to Region 12 and then stayed there for 5 years. Based kami sa Isulan, Sultan Kudarat. So, sa regional office, nag-short stint ako sa Regional Mobile Group. And then I became an AD camp for a short time ng regional director namin. Pero hindi ako sumama sa kanila nung sila ay lumipat sa Region 6. Ako ay nag-stay sa Regional Intelligence Division ng Region 12. So ikaw, sir, ang career path mo pala talaga, sir, sa PNP is part of the intelligence. Part of the intelligence. Tsaka, when I started, chinart out ko na yung career ko eh. Nasabi ko, para pagdating ng panahon na ako'y hahawak ng mataas na, kasi sigurado naman tataas ang pwesto mo. Sabi ko, pag tumanda na ako, masabi kong I did everything. So, chinart out ko sarili ko na, kaya hindi ako sumama dun sa Visayas agad sa Region 6 dahil nalipat ng regional director ng ako ang AD camp. Nagpaiwan ako sa Region 12 para sabi ko, makumpleto ako 5 years sa Mindanao. So that sabi ko, tatapusin, magkaroon din ako ng Visayas assignment, tsaka Luzon assignment, tsaka NCR assignment, tsaka international assignment, tsaka training assignment, tsaka yung national support assignment, tsaka yung allied services na mga assignment. Yun ang at saka yung national headquarters talaga din. Siyam kasi ang tinitingnan ko, nasabi ko, ito yung siyam na geographic locations supposedly ng PNP na kailangan, sabi ko, daanan ko bago ako mag-retire. Nadaanan ko naman lahat. So, all throughout ng almost 30 years, sir, no? 34 years. 34 years ng career mo, lahat ng plinano mo as a young lieutenant, naikutan mo lahat. Luzon, Yes. Visayas, Mindanao, and of course, the national headquarters assignment. Yes, I worked in 21 islands of the Philippines. Talagang na-assign ako sa mga islang ito. And I did it during the 34 years that I'm in the service. Sa 34 years, sir, ng pagiging police, anong masasabi mong talagang tumatak sa'yo na pinaka-hardest and most challenging assignment?
Marami eh. Kasi simula bata pa ako, hindi ako umaatras sa tasking na ibinibigay sa akin eh. I was once sa Region 12. If you can recall in history, sa Region 12, in a short history in the not so far history, there was a time na may isang lake doon sa South Cotabato, Lake Maughan, na may mga treasure hunting. Yung treasure hunting, pinasabog ang bunganga ng bulkan, umapaw ngayon yung tubig. It caused flooding sa lowlands. And ang isa sa mga suspect ay politiko. So, I was given the task of arresting him. Kasi ako nagmanhunt. I was a lieutenant then. Parang nobody wants to touch him with a 10-foot pole. Or some people are actually trying to help him evade nung kaso, no? Kasi sa akin doon is, sabi ko, ito, kwanto eh. In flagrante pa rin to eh. Manhunt to, continuous operation. So, there were other agencies and units na tumutulong sa kanya na gusto siyang dalhin sa Manila. Without him being identified doon sa South Cotabato. Pero ang case talaga dapat sa South Cotabato if a file. Naka-ready na. It's just a matter of arresting him. So hanggang sa nabalitaan ko na pupunta siya ng Manila. And na-identify ko kasi during the time, ilan lang naman ang aeroplano, ilan lang naman ang flight ng Jensen, Manila. Yes. So, talagang inabangan ko sa airport. Hindi ko talaga makita. Siyempre, nagtago sa airport eh. Pero alam ko na itong aeroplano sa sasakyan niya. Nakuha ko na yung mga details eh. Na talagang sigurado ako nakalista siyang pasahero. Hindi talaga lumabas until such time na lilipad ng aeroplano. Kaya lang alam ko wala siya sa loob. Dahil isang hagdanan eh. Wala pang tube nun eh. Isang hagdanan. Inupuan ko hagdanan. Madidelay ang aeroplano, sabi ko, hindi makakalipad ito pag hindi sumurrender to. Or paliliparin ko to na hindi siya sasakay. During that time, sir, anong rango mo niyan, sir? Lieutenant. Lieutenant pala. Lieutenant, inspector, mga 1994 or 1995 yun. Sabi ko, dalawang bagay ito. Aeroplano lilipad na hindi siya sakay. Or sasakay siya, pero dadaan siya rito sa hagdanan na to. Na nag-iisang hagdan. Sumurrender. Pinadokumento ko na. Sabi ko, hindi ko naman problema kasi kayo, investigating body rin naman kayo eh. You have also the authority to investigate this and bring him to Manila kung gusto niyo doon sa inyong national office niyo siya i-imbestigahan. Okay lang. Pero dapat i-dokumento natin na under custody niyo siya. Hindi po pwedeng makakarating na Manila ito na nawala na lang bigla sa South Cotabato na hindi man lang siya nanagot dito or na-identify na ito nga siya ang ating tao under custody na. So, nangyari. Pinasakay ko rin naman sa aeroplano, pero ito, I need the certification na under custody niyo siya. So, medyo, yan, isa sa mga very challenging yun on my part dahil tinyente nga ako, tinyente kamote nga eh. So, talagang, I stood my ground on that time. 2 years, 3 years pala ako sa serbisyo noon. And then, siyempre, ang kasunod, ito na ang mga high profile na mga arrest na nakita nyo. Pero may kasama pa rin yan in between yung mga assignments ko may mga assignments ako sa Batangas, sa Quezon City. Nakipagbarilan tayo dyan ng tanghaling tapat na 4 ang namatay sa isang 15 by 20 square meter lot sa gitna ng isang subdivision, tanghaling tapat, mga ganon. So maraming kwento na pwedeng ikwento dyan at hindi ko ma-pinpoint sa kahit na anong sa isang event kung alin dyan pinakamahirap. All throughout ang career mo, sir, alam din ng mga tao, of course, pamilyadong tao ka, sir. Kailan ka nag-asawa? Tagasan ng pamilya mo, sir? Where are they residing right now? And kung meron kang anak, sir, na sumunod sa yapak mo? Ang misis ko, girlfriend ko before ako pumasok ng academy. So, Mapua days mo, sir? Or... Yeah, Mapua days. Girlfriend ko siya and she's, kababayan ko, kababata ko. Barkada ng sister ko and we become a couple. Childhood sweetheart mo pala, sir? Hindi naman actually. College na kami nagkita. Sa boarding house na sila na kami nagkita. Kasama siya ng aking sister. So nagkita kami, nagkakilala. And we became a couple. Bago ako pumasok ng akademya. Pagka-graduate ng akademya, gusto namin, hindi ako magpakasal. Hindi naniniwala na seryoso ako at wala rin sa isip niya because she's also a nurse. Nagpakasal kami 29 years old. At saka nagkaanak kami is 30 years old na. So, 3 anak namin, 30. Sa 30 years old kami ng anak.
So ngayon, ang mga anak namin, 25, 23, 21. Walang sumunod sa sir. May gustong sumunod pero sabi ko hindi na. Saka na lang pag magtapos muna kayo ng 4-year course and then kung gusto niyo talagang pumasok, di pumasok kayo. Ano ang tinapos ng panganay mo, sir? Nurse and then the two are ang isa is IT and ang isa is accounting. And I know for a fact, sir, na they're very proud of what you have already accomplished, sir. No? I can't, most probably, yes, hindi nila masabi. Pero pag nasa mall kami at may mga magpapapicture sa akin, iniiwanan ako eh. Daddy, bahala ka na dyan muna. Magkita lang tayo mamaya after 2 hours. At kami mag-ikot muna. Iniiwanan ako sa mall eh. And most importantly, sir, of course, you are more popular sa warrant of arrest sa dalawang pinakasikat na personalities sa kasaysayan ng Pilipinas. No? Para sa akin, we should not forget about that. Unahin na natin ang paghuli mo kay Pastor Kibuloy. Can you share with us, sir, what were the challenges, how you were able to execute it, and yung talagang dedication mo for you to execute such arrest? Well, ang arrest na yun is just the same on how I approach any other police operations. Pero ang pagkaiba nga lang is it required greater magnitude. Kasi yung operations ko, yung pagka-designate ko, came in the heels of one prior operation, June 10, kasi may operations na to serve it to serve the warrants. However, on that operation, hindi na successfully served. So I was designated and I planned for it and then I executed it. Nakita naman ng ating mga kababayan on TV, live TV. Dahil on the 16 days that I was there, araw-araw naman may updates. So yun, natapos natin. And I thank God really for guiding me and helping me in that operation. Alam mo, sir, yung first operation na yun, sir, nakita natin how difficult it was dahil sa pushback ng mga supporters ni Pastor Kibuloy, and you were also targeted sa social media, bashers and all. How were you able to cope with that kind of criticism, sir, from the supporters ng ni Pastor Kibuloy? Siguro, ang isa sa pinaka-advantage ko, may natural armor ako. Tingnan mo yung balat ko sa itim na yan at sa kapal na yan. Talaga namang hindi tatabla niyan ng kung ano pa, bashing lang. Di ba? But jokingly aside, talagang bago ko in-execute, I was designated June 17. I executed it on August 28. So may mga 3 months ako na June, July, August, mga ganon. May mga 3 months ako para mentally i-prepare ko na sarili ko. Dahil alam kong talagang bakbakan talaga sa social media at napakalaki rin ng risk. Kasi nga, nandun lang ang area of operation sa tabi lang ng highway. And they can master all their supporters and pwede kaming dumugin dun sa loob. Kaya talagang kasama sa mga plano talaga yung security ng mga tao at saka napakarami ng tao and I really cannot afford it na malagasan ako sa ganung operation. And of course, the second most popular operation, ikinasa mo, sir. Siguro nalimot na ng ating mga kababayan, but of course, ang ating mga kababayan are still fully aware sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. At isa ka sa pinaka masasabi nating focal, no? To serve the warrant of arrest para madala si dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Can you share with us, sir, how important, how difficult na magawa itong operation na to directly from President Duterte's landing galing Hong Kong and then eventually makonbinsi mo sila na sumakay sa eroplano? Isa uli sa mga swerte ako nakapaghanda rin ako ng maayos sa operation na yun na na-anticipate ko na sabi ko eventually darating ang panahon na to. So I have to make sure na pag ibinigay sa akin ng utos, I can execute it in the shortest possible time. So ang utos naman napaka-iksi ng oras na ibinigay sa akin doon. Wala ngang 24 oras yun na
ibinigay sa akin yung warrant. And it has to be implemented. Sabi ko, this is a court process. The legal justification is solid, and all that's left now is to implement this. Ang complication dito, napakataas na status nung aarestuhin, at medyo may komplikasyon ang pagdadala sa kanya dahil napakalayo ng korte. So, we did that. May mga preliminary na ako na itong gagawin ko. Pag sa isip ko na ito ang gagawin ko, ito ang sunod kong gagawin, ito ang sunod kong gagawin. So, I did all of those in the short span na ibinigay sa akin ng order to serve the warrant and to bring the accused to the court. No? At saka yung ang isang palagi kong iniisip na sinasandalan ko lang talaga, ito duty to, trabaho lang ito. It is not for me to judge the case. I'm a policeman. I just have to serve the warrant, bring the accused to the jurisdiction of the court para mag-start ng process, kung ano mang court process ang dapat na magsimula. Alam mo, sir, I really admire kung gaano ka-professional in performing your role as a police officer. Pero hindi alam ng lahat ng tao, no, na after you have faithfully executed your role as a police officer, until now there are some cases na kinakaharap ka, and should I say, unfortunately, you have to face this all by yourself alone, no? Can you share with us, sir, na yung mga difficulties mo in facing some of the charges, no, na i-file sa'yo because of such execution of your duties? For one, wala pa ako natatanggap kahit singkong retirement. Wala pa ang retirement ko. Okay? So, because may mga clearances pa nga na kailangan kong bunuin. So, and there are still many cases pending against me na kinakaharap natin sa DOJ, sa Ombudsman. At kasama sa mga challenges natin dyan, may mga kaso pa rin na i-file ko na ako ang prosecution witness dahil ako ang complainant. So last week, I was in Cebu to as a witness in the unjust vexation case that I filed against the fake news peddler na ako'y na-hospital. So natapos na ang presentation ko and all the evidences were admitted, stipulated by the prosecution panel, and wala namang nagawa ang kanilang depensa. So I'll be back then pag nag-present na ng defense, papanoorin ko sila, although hindi naman ako required na umattend doon, but I'm one to go. And 2 months ago, I was also the prosecution witness of the government in the trial of Apollo Kibuloy. So ako ay MMDA General Manager na, but still, I am still working on the cases that I did when I was still a policeman. So talagang tuloy-tuloy ang trabaho at kailangan ko talagang panindigan ito because it is not personality-centered. Ito naman ay trabaho ng ako ay police at ito ay representing the Filipino people. So, masasabi mo ba, sir, na do you have any regrets sa mga pinagdaanan mo, sir, na you faithfully executed the job? Unfortunately, wala ka pang pension. Your 34 years of service being a police officer until now, hindi pa kumbaga, you deserve a pension, compensation after retirement, but you are facing all these charges. Do you also sometimes feel bad about how things transpired? Desiderata lang yan eh. I believe that the world universe is unfolding the way it should be. So, ang lahat ng yan, naintindihan ko na talagang kailangan part and parcel with the job. Ang only regret ko lang is that nung mga in-interview ako, hindi ako masyadong nag-i-smile. Kaya kailangan mag-smile tayo. Believe ako sa sir, at least kayo nakaka-smile ka pa rin, no? Despite sharing all this, no? And after these cases na i-serve mo, sir, ang mga warrant of arrest, you were appointed as the PNP chief, no? Was that a surprise for you, sir, na
From a 2-star general, you were appointed by the president to become the PNP chief eventually. Normal naman sa PNP na ang chief PNP kasi, the qualified persons to be chief PNP are those 1-star and above. Okay? Nasa batas yan. So marami naman yan 1-star na naging chief PNP. Marami yan. Predecessors. Marami yan. And okay, surprise in a way na ako naman basta trabaho lang. Kung ibibigyan tayo ng mas mataas pang posisyon, tanggap lang ng tanggap, take and take, para, and just dispense the job and do the job the way you think it's best. Kasi ang sa tingin ko naman, kaya kayo na-appoint dyan, dahil ang appointing authority ay may tiwala sa'yo. At nakita niya na ikaw ang qualified dyan. So, yes ka lang. You cannot say no naman But unfortunately, sir, or fortunately, you have to be appointed to other position in which you are holding now, the MMDA General Manager. Eto, sir, different job na to na kinasanayan mo nung nasa PNP ka. How were you able to adjust with your new role as a MMDA General Manager? Ito kasi front-facing public-facing job pa rin to service provider pa rin to ng gobyerno. Kaya ang tingin ko lang kasi dyan sa ganyang trabaho, tatlo lang component niyan. Actually, 2 lang. Kasi, kuwan lang yan, logistics and personnel management. So, you get the proper logistics and hire the proper people to deliver the services expected of the agency. Tapos ang kasunod niyan, ang component niya, command and control. Kaya, ganoon din, parang PNP rin. Kaya, there's really not much difference. Kaya nga ngayon, ang program namin is emergency response. Kaya lang, siyempre, doon lang sa area ng MMDA. Anong emergency response? Kailangan nag-emergency response sa MMDA, may banggaan. May sunog sa highway, gaya na nangyari sa basta highway na sunog. So, yan yung mga natin, ang mga ginagawa natin dyan. So, sa ngayon, I strengthened 136. Kaya pag tinanong natin ang ating mga kababayan, kung pag kayo ay nagkabanggaan o may aberya sa daan, MMDA lang yan. Dahil 136, 5 minuto kami ay nandyan. May service guarantee kami dyan sa 136 namin. So, when you dial 136, ang service guarantee, we will answer you in 5 rings. Pag ang report mo is minor accident, ang sasabihin sa'yo, pag sinabi mo sa operator na, Sir, ako'y nabangga rito sa isang area. Anong area ang gusto mo? Na example na may bangga. Halimbawa, sir, sa EDSA, sa may tapat ng Camp Aguinaldo, for example. Sa EDSA Camp Aguinaldo. So may banggaan, sir, may banggaan dito sa EDSA Camp Aguinaldo. Pwede bang pumunta kayo rito sa amin? So service guarantee, in 5 minutes ang ating enforcer makakarating doon sa area ng maybe BB Sullivan building sa harap doon, di ba? So pagkatapos ang service guarantee, habang nagbibiyahe ang aming enforcer sa 5 minutes na yan papunta sa'yo, hinahanap ka na ng CCTV camera. So, ang CCTV camera ngayon, hahanapin ang banggaan, pipicturean na, kung nakuha sa CCTV yan, live ang banggaan, i-extract na yung clip na yon. Para pagdating na aming enforcer, sasabihin na lang, meron na pong picture, meron na pong CCTV, pwede ba tumabi na kayo para hindi na kayo makabara sa daan, at doon na lang kayo mag-usap kung sino magbabayad ng insurance, sino ang liable dito, at kung ano pa ang inyong mapagkasunduan. So that, ang gusto namin, in another 5 minutes, tapos na ang usapan, balik na sa dating flow. So, 5 rings, 5 minutes ang response, 5-minute resolution. Alam mo, sir, para hindi yan kwento, subukan natin. Subukan natin Take out sir. your phone. Sige, sir. Tapos tawag ka ng 136, iparinig natin kung paano sumagot ang mga tao natin at sabihin nyo lang, may banggaan dito sa BB Sullivan, pwede ba patingin ang picture ng Karen. EDSA sa harap ng BB Sullivan? Karen, yung phone mo na lang. 136, sir, no? 136. 136. Yeah. Tapos para marinig natin dito sa computer. Alam mo, bilib sa ako dito microphone. kay sir kapag ginagawa to eh. Sige, sir. 136, sir. Yes, sir. Tapos speaker muna, sir. Speaker. Yan, sir. Yan, sir. You have reached the MMDA hotline. If this is an emergency, please press 1 now. So, For 5 other rings. concerns, 1. Thank you for
calling MMDA 136. Good afternoon. Sabihin niyo na sir yung sinabi natin, pinag-usapan natin. So, i-report ko, merong bangga. Kasama niyo ako sir. Para- Kasama ko si ating MMDA General Manager, Jel Torre. We're going to report Banggaan? may banggaan sa tapat ng Camp Aguinaldo, EDSA. Vehicular accident in front of Camp Aguinaldo, EDSA, northbound lane. So, habang nagsasalita siya sa'yo actually, hawak niya yung microphone doon sa command center. Naririnig ng buong command center yon. So, naririnig ng radio operator yon. So, ang radio operator, tatawag na ng responde. So, pagtawag ng responde, pupunta ngayon sa, pati ang mga CCTV operators, kukuha na ng picture nung Camp Aguinaldo. So, nung EDSA Camp Aguinaldo. Pagkatapos, Tatawag na, sir. habang sinasabi mo yung number mo, tinatype na ng operator, ng Metrobase operator, ang Viber number. Yeah, ang Viber number. Tapos, ang screenshots, kung tunay na banggaan yon, yung isang close-up, isang mid-shot, at saka isang far shot, para magamit sa investigasyon. Ngayon, kung halimbawa, yan naman ay nakuha na ng live ng video, i-extract na pati ang clip, ipapadala sa inyo. So, yan, timean nyo. Bigyan natin ng mga 1 minute 30 seconds. So, tumawag tayo, sir, ng Yan na. 1702. Sige, sir. Meron na tayo, sir, na-receive. So, nakapagpadala na sila ng photo. Confirming na wala Diba? namang Magic. banggaan na nangyari Yeah. sa Gate 3 Camp Aguinaldo, EDSA. Yes, sir. Tapos mamaya tatawag pa yan uli at mag-reconfirm. Sir, natanggap nyo na ba yung video nyo? Yung picture nyo? So, ganun ang mga tao natin. That's what MMDA is doing now in delivering the frontline service, the most common service in Metro Manila para sa ating mga kababayan na mga ilangan ng tulong. So, pag kayo nabangga sa EDSA, kayo ay nasiraan, naflatan, tumirik ang inyong sasakyan, or kayo ay talagang na-stuck sa traffic na talagang pagkatindi-tindi at gusto nyo ng impormasyon, 136. Pero yung traffic inquiries natin ay in the near future, siguro in 2 weeks time, mag-o-open na yung EDSA-I. So, i-open namin sa live stream ang mga selected cameras, especially in the critical areas, critical junction, para ang ating mga kababayan, pag gustong mag-verify, tingnan na lang nila sa kanilang mga cellphone. Sagutin ko na, sir, baka ito na Yes yan. po. Yan. Hello? Natanggap niya na po yung screenshot po sa Viber. Yes. Thank you. Welcome, sir. Welcome po. So, I called 136, sir. 1702. Ibig sabihin, sir, less than 5 minutes. 1705, resolved na, no? Pero ang question ko dito, sir, what about medical emergencies? Ganun din. Tawag lang Ganun sa din. 136. Makapagpadala kami ng ambulansya kasi meron kaming road emergency group. At saka, pag halimbawa, sir, medical emergency, nandito kami galing sa Espanya, papunta kaming Capitol Medical Center kasi ang asawa ko, sir, mga anak na. So what we can do is, sige, diretso kayo sa Capitol Medical Center, lahat ng mga traffic lights dyan sa Quezon Avenue, green lahat, papunta sa Capitol Medical Center. Nakukontrol ngayon sa MMDA yan. So itawag mo lang. At pag ma-verify namin, nalihitin mo ang tawag, talagang tutulungan namin. Kasi ang gagawin namin yan, hahanapin namin sa Welcome Rotonda yung sasakyan mo. Ano sasakyan mo? Ito. So sige, green ang lahat ng kan. Sa Ditwason, sa Araneta, sa sunod na stoplight niyan, wala na. Yun na, diretso na sa kan. Yung dalawang stoplight niyan, pwede namin gawing green yun. Para kung kayo naka-private car o kayo naka-ambulansya, tuloy-tuloy kayo. Ang galing, sir. So is this a system na nangyari lang, sir, since you assume, or this has been long existing? Ang system naman is andyan na yan, under Chairman Artes. Talagang yun nga lang, pagdating ko nga, sabi ni Chairman, sige, tulungan mo ako rito. Gagawin natin ang maximum na capacity ng ating Metro Base at saka ng buong MMDA. So, andyan, ang mga tao namin ay talagang dinagdagan nga natin yung component ng command and control. Kasi andyan na yung personnel and
capability management, yung resource and personal management. So ang resources, andyan na, nabili na yan, na-install na yan, yung mga CCTV, we have more than 400 cameras all over Metro Manila. Tapos ang iba dyan, mga AI na talagang pumipitik lang pagdating nung tapos na ang window hour at color coding na, yan na, namimitik na yan ng mga plate numbers na bawal sa araw na yon. Tapos ini-encap natin. So andyan naman. Tapos pagdating ko, ang dinagdagan natin siguro is mas maigting na command and control. So, all the guys are, nakita nyo yung mga tao na yan, medyo kaya kampante ako at confident akong gawin yan. Kasi araw-araw namin ginagawang drill yan for the past 4 months. Pero ang isang tanong ko, sir, yung sa EDSA, I think it's a very wonderful system, no? In addressing itong mga medical emergencies. Pero ang tanong ko, sir, yung mga areas na, of course, MMDA din, sir, ang gumagawa ng mga clearing operations, pagtanggal ng mga illegally parked na trucks and vehicle. Unfortunately, sir, upon withdrawal ng mga personnel, sir, ng MMDA clearing operation, babalik lang eventually. So, anong program mo dito, sir? How can we be able to institutionalize etong effort ng MMDA para panatilihin nating clear yung mga kalsada? Yan, tama-tama, Sir Jay. Ang ating NCAP ng mga non-moving violations, yung number 1, yung littering, nagtatapon sa kung saan-saan. Pag hinagip ng camera natin, titikita natin yan. At saka yung illegal parking. Yung illegal parking yun, ang dami na since yesterday. Marami na ng mga illegal parking. Sige, park lang kayo ng park dyan. Kasi ang nakikita natin kasi, pag nag-illegal parking, pag nag-operations tayo ng clearing, pagdating pa lang ng, tama ka pagdating pa lang ng ating tow truck at saka ng mga operating elements, takbuhan na kaagad yan mga yan. Tapos, pag wala na tayo, babalik na naman, patawa-tawa pa. Hindi ako nahuli. Dito na uli. Alam naman nilang illegal eh. So, ang ginagawa natin ngayon, gagamitin natin ang camera. Sige, picturean ka namin ngayon, may oras yan. After 10 minutes, picturean ka uli namin, may oras uli yan. So, 10 minutes ang diferensya, illegal parking na yan, papadala namin ang notice of violation. So, may karambatang multa. Ang gusto natin dito is maka-instill ng disiplina. Dahil ito naman ay in support of the Yes to Ayos campaign ng MMDA at in support of the National Discipline campaign ng national government. At gusto natin maka-instill ng disiplina sa ating mga kababayan na kahit wala nakatingin, susunod sa batas. Pero ang tanong ko din dito, sir, have you thought of engaging also the barangay officials, sir, para mas maging force multiplier ng MMDA? Alam naman natin, sir, na ang barangay level also has this responsibility para panatiliing maayos ang mga daan ng kalsada na to. Ano ang challenges, sir, in engaging some of the barangay officials in Metro Manila? Kasama natin talaga all the time ang barangay, especially sa mga clearing operations. Isinasama namin sila kasi constituent nila, kilala nila ang mga tao na yan. At alam naman ng mga tao dyan na bawal nga yan eh. Hindi naman inyo yung kalsada na yan. Ang kalsada na ay para sa publiko. Hindi po pwedeng gawa mo ng garahe. May talukbong pa ang sasakyan mo para hindi nagagasgasan o hindi nadudumihan. The same thing with mga street vendors, sir. Yes, that's you are shortchanging. Nilalamangan mo ang ibang pangkababayan na dapat ay malayang nakakagamit din ng space na yan sa kalsada. Pasigaan na nga lang ang ginagawa dyan. So, sa atin dyan, we want to instill discipline. We want to instill order. So, we use the technology in support of the barangays, the barangay officials. Kasi, not all the time naman ang barangay officials nandyan eh. So, naintindihan natin ang limitations ng human capability sa mag-observe, magbantay, at mag-apprehend ng mga violators. So, dahil andyan ang technology, may kasama pang AI, ang ating mga kamera. So, yun, 24 oras may nakatingin sa ating command center. Kahit na ma-miss pa ng tao yan, makukuha ng AI ang behavior na nakaprogram na dapat niyang makuha. At pag na-review yan, ibabalidate na lang pagkatapos ipadala ang notice of violation. Alam ko, sir, sa loob ng 34 years na career mo, sir, as a police officer, walang report of corruption, you were never corrupted. And ngayon, sir, even before you came, no? Alam natin,
there are some traffic enforcers na nagkaroon ng issues ng corruption. So, how do you deal with members of MMDA na mare-report ng mga corruption pagdating sa enforcement of traffic violation? Meron namang disciplinary machinery ang MMDA. So, andyan naman may internal affairs service tayo dyan na nagbabantay sa ating mga tao. May internal affairs kami dyan. Nire-review ang TDO namin, Traffic Discipline Office. Nire-review rin ang performance at may mga natatanggap din kami mga reklamo. Sa ngayon, dadagdagan namin ang NCAP. Gusto namin ngayon, yung mga AI cameras namin, pag ang isang mamamayan, inapprehend ng aming tao, at sa tingin niya ay hindi siya safe, may mga agam-agam siya, pwede siya tumawag sa 136. At gagamitin namin ang aming camera, hahanapin namin siya sa daan, isu-zoom in namin siya, kasi ang cameras natin, kaya magbasa ng brand ng sapatos eh. Ganun kalakas ang ating, ganun kalakas ang zoom Mga ng cameras zoom capability. Sa buong EDSA, sir, or Yes. even in other... We are in 10 radial roads, R1 to R10, and 6 circumferential roads, C1 to C6, at saka major roads, ang Commonwealth, Quezon Avenue, Rizal Avenue, Ross Boulevard, yan, yung mga major roads ng Metro Manila. So, gagamitan namin ang zoom camera, ang camera namin, para i-zoom ang insidente, para siguraduhin na, at nakukontak namin ang mga enforcer. O, ikaw, gawin mo ang trabaho mo ng tama, nakatingin kami rito. So, kung sa tingin ng enforcer talagang pinara niya para tikitan, titikitan niya yan. May 3 minutes tayo na requirement na ma-resolve kung paninikit yan. In 3 minutes, dapat tapos ang paninikit sa loob ng 3 minuto. So, kasama niya ngayon sa add-on service ng 136. So, if you feel na kayo ay unsafe sa isang lugar or feel nyo na inapprehend kayo, na unsafe kayo, it makes you uneasy, call 136. Nakatingin ang command center sa inyo para ma-monitor kung anong nangyayari sa inyo. Alam mo, sir, believe ako sa mga naging proyekto mo. Talagang it makes the Filipino people appreciate the law, nagkakaroon ng sense of order, and kapag binasa mo, sir, yung social media post sa comment sa sa mga posts mo, some of your supporters are asking you to run for president, to run for Senate, no? Pero before you answer this question, sir, can you describe, sir, where do you stand? Are you a centrist, reformist, left-leaning, right-wing? How do you assess your political inclination, sir, in terms of our spectrum of things pagdating sa politika? Sa akin kasi parang hindi ko makulayan ang sarili ko eh. Basta sigurado ko maitim ang balat ko. Yun Filipino, talaga. sir, Filipino. Itim ang balat ko. Yun ang kulay ko eh. Pero kung sabi ko political inclinations, wala kasi I've never been to politics. At ako naman talaga ay implementor. Implementor ng mga bagay-bagay. Pag may task, may mission, implement ko yun. Yun ang ginagawa ko. So, I really can't make any substantial analysis kung ano ang aking color o ano ang aking political inclinations. Alam mo, sir, sa itong mga nakaraang buwan, linggo, ang dami nang nagdeklara. Are we expecting anything from you to run in 2028? Alam mo, sa ngayon talaga, ang focus ko lang is trabaho to deliver the Services of the government. the services of the government to our people. Ngayon, kung mabigyan tayo ng mas mataas pang trabaho sa pagdating ng panahon, okay lang yan. Let's cross the bridge when we're there. Hindi naman natin hinihingi yan. Sapagkat ang isang kinakatakutan ko na magiging impression is, yan nga napakaliit na organisasyon, hindi mo mapatakbo. Yan nga 136 lang, hindi mo mapatakbo. Gusto mo pa buong bansa. Baka mga ganun ba? So, sa atin, gusto lang natin i-prove muna ang sarili natin na kaya natin patakbuhin tong sistema ng MMDA. We can deliver the services that are requested by the people. And just make sure that we actually make our citizens in Metro Manila safe and maramdaman nila na accessible ang gobyerno sa kanila anytime sa kanilang pangangailangan. Na pag sila ay may kailangan, may aberya sa daan, MMDA kaagad yan. Yun ang kanilang iisipin. Dahil 136, 5 minuto,
kami ay nandyan. Yun ang gusto namin sa MMDA. Again, sir, no? You are still open to the idea na what if there is a public clamor, you running, wag na muna natin sabing yung posisyon na tatakbuhan. What if there is a public clamor for you to run for whatever position 2028? Are you open to that idea? Tingnan natin kung ano ang i-offer nila. Pwede naman ako maging waterboy. Sa atin lang talaga rito is ang puso natin ay sa serbisyo sa taong bayan. Kung tayo ay hilingin ng taong bayan na maglingkod uli at tingnan natin mas kung ano mang posisyon yan. Kaya sabi ko sa iyo kanina, Sir Jay, na pag ano ibinigay sa atin is take and take lang tayo. So, kaya lang may mga posisyon na hindi naman ibibigay sa iyo ng isang tao lang, na isang pirma lang, yun na. Baka kailangan mo pang logistics at napakaraming mga other components pa para makuha mo ang posisyon na yan. So, I'm not sure if I have that kind of resources or I have that kind of resources, logistics and finances. Pero yun nga, kaya malaking palaisipan sa akin, or maybe I just can retire because ang tagal na rin napapabayaan ng pamilya eh. Tsaka marami ka na rin, sir, nagawa para sa Pilipinas. Yeah. But para sa akin, sir, ang isa sa naging toughest challenges mo when you were the PNP chief hanggang ngayon, parang hindi ka, sir, nakaiwas sa mga trolls, fake news, and misinformation. Nung PNP chief ka, sir, you were also subjected to ridicule, different posting ng mga social media trolls ng nakaraang administrasyon. So, how do you respond to all this bullying, sir, sa social media? Ayun, ginagamit ko ang aking natural armor, kapal ng balat, kaya nangingitim na yun sa bugbog. Pero ang sa akin dyan is, it all comes with the territory. Tsaka nakita ko rin na yung mga bashings na natatanggap ko, it's a sign of a healthy democracy. No? You can be bashed and you can be ridiculed, you can be criticized, and it's all part of a healthy democracy where people can express their ideas freely without fear of backlash. Kaya sa akin is okay yan. Tanggap naman natin yan, and may opinion tayo, may opinion siya. Basta ang sa atin lang is we keep it within the bounds of the law. Alam mo, sir, para sa akin, napakahirap ng nagawa mo, sir, as PNP chief, at ngayon, ang patuloy mo pa rin ginagawa para sa ating mga kababayang Pilipino as MMDA General Manager, and I really salute you for that. Ngayon, sir, pupunta naman tayo sa interesting part ng podcast ko, wherein magbabasa ako, sir, ng mga comments ng social media, and I will ask you to respond. Okay lang ba sa iyo yan, sir? Yes, sir. No Game problem. ba kayo dito, sir? Yes, sir. Game tayo. Yes, sir. Eto, sir, magbabasa ako, sir, ng isang comment sa Facebook. Regarding daw ito, sir, about you and Diwata Pares. Ang sabi niya, sir, pwede kang gumawa ng parisan mo, pero hindi ka dapat pamarisan ng kapwa pulis mo. Again, that's one comment of our kababayan na nirerespeto natin. Ngayon, nirerespeto natin ang kanyang opinion. Nasa kanya yan. At magandang idea. Salamat po. At baka nga pwede akong gumawa ng sarili kong parisan. Ito naman, sir, from Reddit. Regarding your promotion as PNP chief from 2-star jumping to 4-star. Ang sabi niya, sir, this is the ultimate proof that if you kiss us hard enough, you'd get to the top. Ang dami nitong binaypas, etong si Torre. 2-star general ata, tapos biglang naging chief PNP. What's your comment, sir? Well, ang sa akin, isang class lang ang na-bypass ko. 92 ang supposedly kalabang ko. Ako'y 93 at isa lang na class yun. There was a time na sa previous administration, ang first chief PNP, ang na-bypass is 5 classes. So, nasa batas kasi yan. Yes. The president's choice can come from any 1-star general of the organization. And that 1-star general, if chosen by the president, can legally take over the job as chief PNP and wear the 4 stars. Meron din mga comments, sir, regarding your retirement. Ito naman yung sinabi nila, sir. Demoted to no star traffic enforcer. Wow.
What's your response, sir? Okay lang. At least nakapag-deliver ako ng service gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. And by the way, hindi naman demoted. Kasi salary grade ko, salary grade 30 rin eh. So, pareho lang ng chief PNP na salary grade 30 rin. And then, matagal kang naging police at ang ilan sa mga highlights mo, sir, ay pinag-uusapan, of course, the arrest of Pastor Kibuloy and President Duterte. And eto, sir, yung comments ng mga supporters nila. Pagdasal mo lang na tama lahat ng ginagawa mo na nasa due process. Buti pa yung mga civilian alam ang due process. And then some are also saying, huwag kang mag-alala sa 2028, naramdaman mo ang consequences ng pagsunod mo, hindi sa batas, kundi sa mga taong may galit kay Duterte. Dahil lang ito sa pera at rank. Sabi mo, hihilahin mo ang isang matanda na at dating Pangulo with sad face. Dalawang issue. Unang issue muna yung due process. Alam nyo, ang due process talaga ay ang ultimate test niyan sa korte. The court has now affirmed the charges. No, hindi para yan ay i-judge ko ang kaso. Ang sa akin lang, in-implement ko lang ang warrant of arrest. And according sa ICC, may jurisdiction sila. And the Philippines is a party state during the time that the offenses in question, the offenses in question were committed. So I don't think there's any more question left about the due process. Second is yung sinasabing hihilain. No, very very significant yan nung time ng sinabi ko yan. No, ang negotiations is simula alas 10 ng umaga ng pagdating nila hanggang alas 10 din ng gabi. 12 hours yun. Nangyari yung hihilain na yan, mga around 8 ng gabi na eh. And it's all mind games. No? Never in that whole 10 hours, I allowed the former president to be touched by anybody other than the PSG na naka-assign sa kanya. Yan yun eh. Mind games lang naman lahat ng yun kung tutuusin na talagang ipinapakita ko lang sa kanya na resolute tayo na ito ang mangyayari pag push comes to shove. And I credit to the former president na hindi niya na pinaabot doon. And he voluntarily walked to the coaster bus who brought him to the plane. Pero i-emphasize ko ulit, in the whole 10 hours na kami ay nagne-negotiate for him to take the plane, never na may humawak sa kanya other than the persons that he authorized. And ang maalala lang palagi sa kanya is yung PSG. Nakalimutan ko na apelyido. Pag nireview nyo ang mga tapes, yun yung nakaitim na shirt na PSG na naka-assign sa kanya, na umalalay sa kanya all throughout that episode. Ilan naman, sir, sa netizens ang nag-comment din, sir, sa pagkakalipat mo from PNP to MMDA. Ang sabi niya, sir, PNP general ka noon, ano yan, pakonsuelo de bobo? Parang yung inaral mo, ang hirap mo sa training, yung experience mo bilang policeman, nilagay sa MMDA. Ang grabe, no? Mataas nga na pwesto yan, pero ini-aim mo nung nagsisimula ka. Mataas nga na pwesto din, pero yan ba ang ini-aim mo nung nagsisimula ka? At the end of the day, ang trabaho ng PNP at saka ng MMDA, similar. In similar, because pareho lang na responde sa tao, serbisyo sa tao direkta, ang aming trabaho. Hihingi ng tulong ang tao, re-respondihan mo. So, ang tao naman, yan din eh. Ang tao is, hindi naman tatawag ng pulisyan dahil birthday niya eh. Hindi tatawag yan sa 911 na para sabihin na, sir, punta kayo rito dahil may birthday ko. Hindi ganun eh. Mangyayari ang tawag sa 911 na, sir, punta kayo rito dahil may nagwawala rito, may nanggugulo rito, may barilan dito, may nagsusuntukan dito, may nakawan, naging biktima ako, or may banggaan, may sunog. Lahat yan. Itinatawag sa 911 at nirerespondihan ng appropriate agency. Ang pinakamaraming responde dyan ay police. Ganoon din sa MMDA. Kaya sineparate na namin yung number ng 136 para ang lahat ng traffic accidents, gusto namin i-emphasize na dito sa traffic accident, konti lang ang talagang masala namin ang mga tawag. Kami na ang mag-handle ng call center namin para diretsong maibigay sa taong serbisyo. Kaya gaya ng ipakita ko sa inyo kanina,
Pag dumayal ka sa 136, wala namang tatawag dyan na 136, punta kayo rito dahil birthday ko, nandito ako sa restaurant na ganito. Walang ganun eh. Ang tawag dyan, 136, puntahan niyo ako rito dahil nabangga kami rito. Nag-aaway na rito ang dalawang nagkabanggaan or nabangga rito, kailangan ng ambulansya rito. Or nagkabanggaan dito, nasusunog na ang sasakyan. So, 136, yun, de-deliver natin. Very similar ang trabaho. At bottom line, ito ay service delivery sa tao galing sa gobyerno. Alam mo sir, sa almost 1 hour na pag-uusap natin, hindi pa kita natanong pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Now, for my last question sir, para sa akin, this is worth asking and para sa akin, I really need to hear your comments. No? Bilang taga Mindanao na malayo sa West Philippine Sea at dating PNP chief, naniniwala po ba kayong dapat nating tindigan lahat bilang Pilipino ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Sa pangalan pa lang niya, West Philippine Sea, atin ang West Philippine Sea. Yan lang ang bottom line natin dyan. At kailangan ipaglaban natin ang ating karapatan sapagkat walang iba pang mga tao na makipaglaban para sa atin, kundi tayong mga Pilipino din lamang. Maraming salamat Sir Nick. It's really an honor to have you sa podcast ko. Maraming salamat, Sir Jay. Thank you, sir. Yung mga keyboard warriors, ready na naman sila to rebut the statements na binitawan ni Sir Nick Torre. Maraming salamat, sir, sa pagiging game sa mga pakulo namin dito sa podcast. We hope to see more of you and your service in the coming years again. Marami pong salamat. Isang guest na naman ang na-real talk at nagbahagi ng kanyang buhay sa atin. Sino naman kaya ang makakasama natin sa susunod? Muli, ako si J. Tristan Tariela, nag-iiwan ng isang munting paalala. No spin, no lies, just the truth.